So yan, magandang araw mga ka-farmer at welcome back po sa ating channel. Ito po tayo ngayon sa bilihan ko po ng sapal ng soya. Bili po ulit tayo. Ang binili ko ay 50 kilos na sapal ng soya. Kaya nakita nyo naman, no? Ang lagayan, busog na busog. Ang problema, mabigat ang ating karga, pero may mabigat din tayong problema din sa ating gulong. May nakabound. So ngayon ko lang napansin, tingin ko ito ay tumusok habang tayo ay nananakbo papunta rito sa Lucena. Yan, so mukhang makakauwi pa naman tayo. Sana lang ay hindi sumingaw. At buti na lang at hindi napuruhan yung ating gulong dahil mabigat itong aking karga. 50 kilos po ito. Bale, ngayon ka-farmer, dumaan muna ako kay Kuya Ray dahil tumawag na siya sa akin kanina habang ako'y nasa Lucena. Ay may tumawad na daw doon sa aming baka at ang naging tawad nga ay 91,000. So bale, tama yung aking estimate, 90 to 95 ang estimate ko sa presyo noong aming baka. Kung nakita nyo naman yung baka namin nung nakaraan. Ayan, so kami lamang ay mag-uusap tungkol dun sa natitirang feeds. Dahil may tira pa kami din eh. Ako na eh. Sabi sa adik kulot eh, yung magaling tumawad yung tao yung dami na bibili yun. Sino? Hindi para. Si Kusoy? Oo, si Kulot. Magaling yung bumili. Huwag naman kumandar eh. Sabi sa akin, Kuya Ray, kahit anong gawin mo, lagi ang pag-inalaman niya ng binibinta mo. Kahit ako naman hindi na nagtatalo. Hindi ko rin maraming customer. Bakuwasan niya ng 85. 85 lagi ang tarat yan. Sabi ko, Kulot, gawin mo na yung kalahati pa. Tama ang aking Tama yung basi mo yun, magbintahan. oh. Eh, yung akin, sabi ko 120 eh. Kaya nagtaas naman, tarang lang. Malaki pa yun. Hindi mabukasan yun, tutubo rin yun. Ay, alin daw yung baka binibinta daw sa amin. Oo. May binibinta ka rin sa inyo. Ay, tumawag si Kuya Arnel sa akin, may binibinta na rin daw si tatay. Awa kung alin dun sa amin ng baka binibinta. Hindi ba? Ay, baka yung mataas namin daw. Yung Wala, sabi ko maganda ng tarahan yun. Sabi ko tama eh, yung hula ko eh. Nung pumarag tayo may magkataran dyan, haribawa sa kanto si Sanda. Yung sa amin lahat dalawa, eh di man siya mamili. Tatay? Oo. Hindi nga, oo. Lampas yan ng isang daan. Sabi ko yung lampas yan na binta. Hindi kakayanin isang daan yan. Dahil ako tagal-tagal. Sabi ko, ano na rin eh, yung isang 120. Parang hindi mo ito bibili. Pero kung yan ay ano pa nga, nasagad natin. Ay hindi, kung may damaw. Oo. Ay hindi kakayanin, mamamaya tayo, walang damaw. Kung hindi nasagad natin, isang daan nabutin niya. Kaya nila na. Ang problema ay walang damaw. Ang hinapon ko yung damaw eh. Ako hirap na hirap nga, at taga ako din daw. Kamakuha. Puno sa likod, binumba naman. Mababa pati ngayon baka, mag-presyo yung baka ngayon. Hindi, tama rin ang presyo ngayon ng baka pa. Lalong bababa ka yung tagaraw. Ngayong mahal na araw, bababa yan. Nakabaraw yan. Hanap tayo ng baka eh, hindi mo siya Hindi kayo yung na. kailangan, hindi yung malaki na. Kaya na. Payat. Hindi kayo na humanap. Pagka nagsasabihin ko sa iyaw, Lagi naman ako wala din eh. ay kahit tayo kayo wala yung ama. Dahil lang gusto ko makuha, hindi yung bata eh. Oo. Yung may gulang na. Yan ang madaling pagkunan yung pag may gulang, kahit kumain ka na sa sinta, kahit maliit yung basat niya, alam mong ang paa ay medyo... Wala, timpalin na lang yung... Tara, dami pakain na lang sa iyo baka. Oo. At sasabihin ko sa iyo, dapat pala hindi na lang mo na. Dapat papatong na lang sa papa niya. Mabigat na rin. Ilang kilo kaya? Aba eh, siguro rin. Bibili pa ako din eh. Oo eh, isa ko naman narita ma-anin ko rin. Sayang naman. Hindi mabawa sa ating kapital. Oo, kasi nala. So yun nga po, at nagkasundo na po sa 91,000 yung aming buyer at si Kuya Ray. So tinawag yun sa akin kanina habang ako yung nananakbo sa may bandang Lucena. So sabi ko ay pwede na yun, gawa na ang tubo na rin naman kami ng maganda. Galing kami sa 59,000 doon. So ang bili ay 91. So hindi na rin masama yun. Ang feeds namin ay mahigit 5,000. So sa susunod na video natin ay magko-compute tayo ng mga gastos at saka ng kapital at kung magkano yung kinita namin.
Bibili lamang ako dito ng cat food. A few moments later. Ilahin natin kaya doon. Para itataktak ko na lang. Ilang kilo pa ganyan? Ewan ko. Madikit eh. Siksik na. 50 kilos daw yun. Madikit. Basa pati. Kasama na yung basa nila sa timbang. Hindi dyan naman basa yan hindi man matutuyo yan doon Wala naman patuyo yun doon. Yan ipagka diretso sa ako na. Isang tapon na nila ito eh. Kaya lang pino siya. Saka soybeans eh. Sustansya nga rin sa hayo. Maganda yun sa mga patiner na baboy. Tsaka sa baka. Parang ito ang pinakakain ni Nalins dun sa kanilang kwan eh. Baboy na Pakapalyat na puti lang yun. ano, puti eh. Nakalagay, nakapost. Puting ganito ang kulay. Pakapalyat na puti yun. Kakain dun sa kanilang Tagalog na baboy. Okay. So yan po mga farmer, ang ating sapal ng soya na iuwi ko na po at kami po ay nagbibilad na ngayon. Ano pa siya, yung buo-buo pa yung iba dahil nga siksik na siksik. Ito po ay 50 kilos, yung isang sako. So amin pong binibilad para tumagal yung kanyang buhay, hindi agad siya mapapanis. Mawala yung kanyang tubig. Yan, balik ganito po kadami, yun. Isang sako lang ho yan. Na sapal ng soya. Yung iba po ay nandun pa sa may likodan. Yung nandun sa may likodan namin, yan po ay didiretso na pakain sa aming baboy. Saka sa aming mga kambing. Bali yung aming baka dito ay binenta rin pala ng aking tatay. So, bali sabi ay maaari pa daw mabawasan sa 170 yung dalawang baka namin dito na malaki. Mamaya ipakikita ko sa inyo yung dalawang baka ho namin. Gusto na rin ibenta ng aking tatay. Pero hindi pa ho ganun kataba. Ay okay na rin dahil na 170 eh. Kung sakali man. O mabawasan man sa 170, itubo na rin kami. Ayan, mabalik ko tayo din sa sapal na soya. Ayan. Para lang ho aray tumagal ang buhay. Hindi agad siya mapanis dahil ang sapal ng soya ay mabilis pong bumaho. Kapag ka nasa sako lamang. Kapag ka nakukulom yung kanyang amoy. Pero pag ganitong nakatuyo, napapatuyo, parang palay, ay matagal ang kanyang magiging buhay. So kapag ka ito ay nagkaigay, edi pwede na tayo mag-stock ng marami. Kung magiging ayos nga kapag ka ibinilad. Dahil yun lang ang nakikita kong dahilan kung bakit yan ay napapanis agad. Gawa ng meron nga siyang tubig. Gawa ng sa gawaan nga ay parang pinapakuluan muna sa mainit na tubig. Hindi ko nakikita kung paano ginagawa pero yun ang tingin ko na nagpapapani sa kanya yung kanyang tubig. Ayun yung ating aalisin sa kanya. Bali, ito na po yung aming baka mga kaparmer. So ito sana ipatatabain pa namin. Kita nyo naman yung katawan niya, no? Maluwag pa yung balat. Sayang. Ayan, tatay ay wala na, gusto nang ibenta. Kaya wala naman ako magagawa, hindi naman ako nag-aalaga na rin. Ako nangangapita lamang. Kita nyo naman yung niya, yung tindig niya. Ang ganda na tindig. Kung aray mapapataba pa ay papalo ito ng mga 88. Pero ang pinapatakan kasi nito, kung aray makukuha sa 170, yung dalawa naming aray, ay baka pumalo din ng parang 85 ngayon. Sana nga ay may mga 170 aray. Maganda naman ang bakang aray. Aray bakang masbate. Galing po aray sa Candelaria ko nabili. Tapos ito naman ho yung isa namin. Aray po ay halagang 44,500. Yung isa naman ay halagang 49,000. Yung poong nauna mas malahi ho yan. Aray ay mistiso lamang. Pero yung kanilang taas ay mas mataas po aray. Dahil aray mas magulang.
Kaya kita nyo naman kahit mestizo, basta maganda ang braso ng baka, tumataas at lumalaki. Tapos mahaba din ang kanyang katawan. Hindi pa nga lang katabaan, pero hindi na masama. Ayan. Talagang mailaplaan. Takot na rin sa akin. Yung mga bakang nandun sa amin, takot sa akin. Gawa ng pagka aking nilalapitan, akala nila sila ay aking tuturukan. O kaya ay bubutasan ng ilong. Ayan o. Sayang at di pa masyado mataba. Pero kita nyo naman ang damo din sa amin o. Satsat na. Ang pakain lang talaga namin din ay saging. Yung bungo ng saging na tinatadtad ng aking tatay. Kung ari tataba pa din mas maganda pa rin ang magiging presyo na rin. Pero surten na rin kami din sa aming buyer dahil ang itinawad nga niya ay 170. Maaaring mabawasan pa na kaunti. Pero hindi na masama yun. Hindi parang papatak ng 85 o 84,000 ang isa. Malaki na rin naman. Ayan, kita nyo naman. Mailap lang. Yan ang aming mistisong baka. Sa susunod na lamang mga farmer ay magkukunta na lamang tayo kung magkano ang ating kinita, magkano ang kapital, magkano ang nagastos sa feeds, para alam nyo din yung ating kita kung magkano ang kayang kitain sa ganito na baka. Ari po ay 2 taon din mahigit sa amin. Ayan. So happy farming po mga farmer. Susunod na lamang. Ingat po kayo at God bless po sa ating lahat.